So kumusta po mga ka-travelers? This is again John from Road Crew Travels, and in today's video, pag-uusapan natin ngayon yung comparison between manual transmission at yung CVT. Alin nga ba dito sa dalawang sasakyan na to ang mas okay i-drive? But before anything else, syempre, channel ID muna tayo. So tara, let's! At nagbabalik na po tayo sa ating channel mga ka-travelers. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, compare natin alin ba sa dalawa ang magandang i-drive, manual transmission na sasakyan or yung CVT. CVT, na-explain ko na noong nakaraan, it's actually continuous variable transmission. So yun yung upgraded version ng mga automatic na sasakyan. Seriously? So meron akong kino-consider na mga 4 na features na pwede nating pagbatain kung alin nga ba dito ang magandang i-drive. So I'll just give you an idea. Syempre nasa sa atin pa rin or nasa sa inyo kung alin ang talagang fit na driving experience para sa inyo na okay na okay. Sa akin, meron akong kino-consider na 4 na features na pwede kong masabing alin dito ang mas okay para sa akin. So meron siyang gear changes, meron naman sa driving experience. Syempre mahalaga din dito lalong-lalo na ang fuel economy at syempre ang complexity. So unahin muna natin ng gear changes. So obviously malalaman naman natin pagdating sa gears sa manual transmission, meron siyang clutch. Okay, yung clutch ang nag-engage para yung mga gear sa makina nito is mag-latch. Okay, so halimbawa magpapalit tayo ng speed, syempre apakan muna natin yung clutch natin and then i-shift natin yung ating gear or yung ating cambio, doon na magla-latch yung gears sa loob ng makina ng manual transmission na sasakyan. Now on the other hand, ang CVT naman, obviously kung makikita natin sa mga sasakyan na automatic, is wala na siyang clutch. So, brake at gas na lang. So, kung gusto natin magpalit ng gears, easy na lang siya. Habang umaapak tayo sa gas, wala namang problema yon. So, hindi na magkakaroon ng pagpapalit ng gear sa loob ng makina neto kasi yung makina ng CVT is pinapatakbo siya ng pulley at ng steel belt. So, kung mapapansin natin dito, hindi na magkakaproblema na uurong at susulong pa yung ating sasakyan kapag CVT ang gamit natin. Kasi nga dahil steel belt na to, so kapag ka nag-shift tayo ng gear, magpapalit tayo ng cambio or speed ng ating sasakyan, easy na lang, dire-diretso na lang ang takbo niyan. So yun yung kaibahan when it comes sa gear changes. Now, pagdating naman sa driving experience, maraming nagsasabi kapag ka daw nagda-drive ka ng automatic or ng CVT, kung wala ka lang mararamdaman na parang urong-sulong pa yung sasakyan nyo pagka magpapalit kayo ng gear or ng speed sa cambio, smooth na sa CVT. Although in my experience, hindi pa ako nakakapagmaneho ng CVT, so I prefer manual. Although syempre sa manual, lalong-lalo na kapag first time na driver tayo, mahihirapan tayo sa primera dahil yun talaga yung pinakamahirap na stage bilang isang first time na magmamaneho ng manual transmission. Pero kapag nakasanayan na, okay na, easy na lang din yung pinaka first gear natin. So apakan nyo lang yung clutch and then dahan-dahan yung i-shift yung gear ninyo sa primera and then dahan-dahan nyo uling i-release yung inyong clutch at apakan naman ng gas. Sa umpisa medyo uurong-sulong ka pa o yung tinatawag nila na medyo kakadyot ka pa ng konti. May tendency pa na huminto ang makina ninyo. Pero kapag ka nakasanayan nyo na, that's okay. Now when it comes to fuel economy, mas matipid pa rin obviously ang manual transmission as compared sa CVT. Kasi sa manual transmission, yung fuel na ginagamit dito is kino-convert lang into electrical energy para mag-supply ng kuryente sa battery kapag nagdi-discharge na ang battery natin at mag-distribute ng kuryente sa mga electronics ng sasakyan. So yun yung nagiging sistema sa manual transmission na sasakyan. Hindi ba katulad sa CVT, medyo mas magastos ang fuel consumption dito dahil hindi lang sa baterya ng sasakyan nako-convert ang energy nito, kundi napupunta rin sa computer box ng CVT. Kasi alam naman na natin kapag CVT, purely automatic na lahat ng features niyan. So, ibig sabihin nito, the more na energy na kinakailangan ng baterya na magdiskarga ng kuryente papunta sa mga electronics nito, mas nangangailangan ng maraming gasolina dito. Kaya mas malaki ang konsumo ng gasolina sa CVT. And last but not the least is the complexity. So, siguro parang self-explanatory na to. Ang design ng manual transmission na sasakyan is
simple lang. Hindi katulad nung CVT, como bagong technology to, mas maraming mga features na inilagay dito. Kagaya nga nung sinabi ko kanina, may mga computer box, may mga electronics pa rito na hindi mo makikita yung features na yon sa manual transmission. Good job! And that's for today's video. So maiksi lang naman to. I hope may natutunan kayo. Ano sa tingin nyo ang mas madaling i-drive para sa inyo? Manual ba or CVT? So comment down below at pwede natin pag-usapan ito. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.